Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay mag-share ako ng another survey app. And before we end the video, tayo ay mag-claim dito ng points, so i-check natin kung legit paying app ba ito. And magbibigay ako ng mga tips and answers sa mga survey apps, kung ano yung mga sinasagot ko, kung paano ko sinasagutan yung mga survey apps para makuha natin yung points or makomplete natin yung mga survey. So, ang survey app na I'm going to share is itong Viewfruit. Ito ay available sa website or sa mismong browser ng Viewfruit. And kung gusto nyo siyang i-download, dun mismo sa browser or website nila makikita. Kasi hindi ito available sa Play Store or Google Play. Kung gusto nyo ng app, kailangan nyo i-download mismo direct dun sa browser nila. So, dinownload ko siya guys, and mas accessible sa akin kapag ginagamit ko siya sa application. So, dito ako madalas sumagot ng mga surveys. So, ito yung makikita mo sa homepage. So, and bubungad agad sa'yo yung lucky draw. So, itong lucky draw, magkakaroon ka dito ng mga points every time makakasagot ka ng survey, and may mga free points dito like 10 points, 50 points, 20 points. So, depende. Para siyang ruleta. Ganon. So, mamaya check natin yan. And makita din natin yung mga latest survey. So, ayan yung mga survey na available at the moment. So, nakalagay dyan kung PC and phone. So, ibig sabihin, pwede mo siyang sagutan sa phone mo, yung app, or PC kapag sa website or browser mo siya inop. Dito guys, sa Viewfruit, madaming features yung pwede mong magamit. Pero ako kasi mostly talagang survey lang ako and yung sa lucky draw. So yun lang talaga yung madalas kong ginagamit dito. So ang masashare ko lang talaga dito guys is itong mga survey and yung lucky draw, kasi yun lang talaga yung ginagamit ko dito. And yung ibang features niya like yung affiliate, yung media cooperation, yung mga latest vote, hindi ko na alam yan or wala na akong idea kasi nga hindi ko na siya ginagamit. So dito guys, kapag nag-open ka ng survey is bibigyan ka nila agad ng numbers na i-add mo. Siguro it's one way na din ni Viewfruit para i-verify ka. So pag nasagutan mo yung binigay nilang numbers na i-add mo, is makakapasok ka mismo dun sa survey. Pero if ever mali naman yung sagot mo, is bibigyan ka nila ng another survey, pero sasagutan mo pa rin ulit yung another number na ibibigay nila. And then later ko guys, i-share sa inyo yung mga survey questions and kung ano yung mga survey answers or yung mga answers ko sa mga survey na binibigay nila. So, next is punta naman tayo dun sa my account, and makita natin yung current points ko is 2,589, and then ayun, dun lang. So, lahat ng, mostly yung mga points ko is galing sa survey, yung 2,339, and yung other points na 250 is galing yan dun sa lucky draw. So, punta na tayo sa redeem guys, kasi tayo ay makakapag-redeem na dahil ang minimum payout dito sa Viewfruit is 2,500 points, which is equal to $5. So, i-click nyo lang yung amount kung magkano yung gusto nyo i-cash out. And then, ayun, mababawas na siya automatically, and then mag-wait na lang tayo na pumasok siya sa ating PayPal account. And then next is dun sa lucky draw. So, dito sa lucky draw guys, nakakaipon ng points dito or binibigyan nila kayo ng points kapag hindi nyo na-complete yung survey. So, for example, nag-fail kayo sa isang survey. So, minsan binibigyan kayo ng 2 points or minsan naman 1 point. So, dito yun napupunta sa lucky draw. So, minsan naman kapag naka-complete kayo ng surveys, meron din silang points na binibigay. So, pag may naipon ka ng points or pag may points ka na, punta ka lang dito and i-click mo lang yung go, and then mag-spin na yung parang ilaw. Pero ako talaga madalas laging 0 or wala akong nakukuhang points dito. So kung meron man is swertihan na lang talaga.
So next guys, mag-share na ako ng mga tips kung ano yung mga sinasagot ko sa mga survey questions and kung paano natin mako-complete yung survey. So minsan nakaka-receive na rin ako ng mga comments regarding sa mga sinasagot ko sa mga survey questions. And this time, i-share ko sa inyo kung paano ko sinasagutan and ano yung mga sagot ko sa mga survey questions. So, mostly sa mga survey guys, bago nila sa'yo ibigay yung mismong pinapasurvey nila is, lagi silang may tinatawag na pre-qualification questions. So, itong pre-qualification questions na ito is, ito yung mga basic details sa atin. Like, for example, age, location, sex, yan, yung mga ganyan. Andyan din yung kung ano yung work mo, ano yung salary mo, kung anong civil status, mga ganyan. So, ang tip number 1 ko guys is basahin nyo yung introduction ng survey company. So, minsan, di ba, kapag nag-open tayo ng survey, malalaman natin kung anong survey company yung nagpapasurvey sa atin. And minsan, or madalas, andyan yung introduction nila. So, may mahabang message na minsan hindi na natin talaga binabasa. Pero minsan guys, sa dulo nun, andun yung requirements na kailangan nila. Like for example, nakalagay doon, kailangan nila ng male, 30 to 35 years old. Tapos with salary ranges from 30,000 to 50,000 a month. So dapat kapag sinagutan mo yung pre-qualification questions is pasok doon yung requirements na hinahanap nila. Kasi like for example, hinahanap nila male, then sinagot mo female. So, disqualified ka na, hindi ka na magpo-proceed sa mismong survey. And the next guys, dun sa age. So, dun sa age, may dalawang factor yan. Una is depende, again, dun sa survey company introduction. So, minsan nakalagay doon kung ano nga yung kailangan nilang age. So, dapat yun yung isasagot mo. Pero madalas is kailangan nagre-range lang siya sa 30 to 40 years old or 30 to 35 years. The next is kung ano yung occupation mo or ano yung trabaho mo. So, di ba kapag nandun na tayo sa part ng survey, natatanungin tayo kung anong work natin, is nakalagay doon or nakalista yung mga different types of jobs. And then, dun sa dulo nun, nakalagay none of the above. So, dun kayo sa none of the above. Kahit nakita nyo na sa taas yung work nyo or yung occupation nyo, piliin nyo pa rin yung none of the above. Kasi, for example, pinili mo insurance kasi nag-work siya sa isang insurance company. Then, automatic disqualified ka kasi nga, nag-work ka na dun eh. Then, yung ipapasurvey nila sa'yo is about insurance. So, bakit ka pa nila tatanungin? Kasi alam mo na lahat yung about sa insurance. So, parang ganun. Feeling ko parang ganun. So, ayun. Basta laging none of the above yung sagot ko dyan. And, nagpo-proceed naman ako sa next question nila. And the next is, kapag yung questions is nakalagay na kung meron ka bang family member na nag-work sa mga ganitong company or sa mga ganitong trabaho, always choose none of the above then. And the next is yung salary ranges. Salary range. So, ang kadalasan kong sagot dito is 80,000 to 100,000 plus a month. So, yun lagi yung sagot ko dyan. And again, depende pa rin to dun sa survey company introduction kung meron silang required na salary range. So, syempre, dapat based din dun yung sagot nyo. Pero pag wala na bang ganon sa introduction, ang lagi kong sagot is 80,000 to 100,000 a month. And the next is, dapat piliin mo, graduate ka ng 4 years ng bachelor. And then, sa civil status naman, married with children. And then, kung tatanungin nila kung ano yung edad ng children mo, depende din. Una, kung ang pinapasurvey nila, for example, is milk or infant milk, ganyan. So, syempre, dapat yung age nung children mo or nung anak mo is dapat medyo nasa 0 to 2 to 3 years old. Pero kung wala namang ganon is
3 to 5 years old or 3 to 6 years old. And the next is, kapag tinanong ka nila kung nag-take ka na ba ng survey about sa food, about sa gadgets, or about sa car, or anything, basta yung question is about, nag-take ka na ba ng survey about sa ganito, ganyan, always answer no. So, ayan lang guys, yung sa tingin ko, yung mga pre-qualification questions. And kung meron ako nakalimutan, pa-comment na lang sa comment section and sasagutin natin yan. And that's it for today's video guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. And sana nakatulong yung mga na-share kong tips and yung mga survey answers. And next time na sumagot kayo ng mga survey questions ay maging successful na and completed nyo na yung mga survey and more points sa inyo dyan. So ayun guys, anyway, maraming salamat sa inyo and see you on my next video.